Sabi ko, sige, pakitawag niyo si Bong. Ay wala po kuya, wala si Bong. Tapos iba na yung aura nila. Anong wala si Bong? Naku, huwag naman sana. Kasi pag si Bong ay tumikim ulit yun, huwag naman Bong. Huwag naman anak ko. Part ng ano doon sa atin, may paliko doon, yung may lubak-lubak na daan, yung dati niyang ano, yung dating nakakita ni kuya. Yung taikot na namin yan hanggang doon sa may kabila. Tapos pagpunta dito sa may looban na to, dito sa may Sampaguita, sa loob niyan Pag-asa. Tapos dito wala rin. Asan sila Intoy? Hindi ko ba nakita yan. Sino magkasama, si Intoy tsaka si Bay? Hindi, kalat kami. Okay. Kalat kami. Ngayon, susubukan ko. Si Bay? Ayun si Bay. Susubukan natin. Bay, ano? Dito. Balita. Kita mo. Wala kuya. Punta na ako doon sa... Agapan natin kasi pag kayo nakatikim ulit ng ano, bisyo niya, tapos yun. Tapos tayo riyan. Mahihirapan na tayo niyan. Sino bang nagdagano sa kanya? Nagdadaldal? Hindi ko po alam yan kasi... alam yan eh. Doon kami kanina, doon kami sa palengke. Nakasalubong ko po doon si Kuya Bong sa may ano eh. saan ba tayo? Sa may ano, church. Sino? Sa may church. Sino? Nakasalubong ko si Kuya Bong kanina, pagpunta ko po doon sa inyo. Ba't di mo binati? Sinabi ko nga, saan ka punta Kuya Bong? Oh. Sabi niya sa akin, may bibilihin. Inutusan daw po siya. Anong damit niya? Kulay puti, dilaw yung ano, shirt. Puti? Plain? Walang marka? Wala. Dilaw po yung shirt. Wala naman nag-uutos sa kanya eh. Tsaka kanina pa yun. Kanina pa yun, bay. Malamang nga, baka dito, bay. Ang kanto na to dito. Kanto na to dito ba? Subukan natin yung suyuri niyan dyan. Dito. Yung ano dyan dati niya. Dyan o. Yung may tindahan doon. Yung pa-shortcut papasok na Etong Doña Ana, naikot niya dito? Naikot na po namin dyan. Doon sa kaibigan niya, di ba may kaibigan siya dyan? Si Ramel? Okay, Ramil. Salidahan nyo nga doon. Kung baka pumunta. Sa dalang ko doon Oo. siya. Salidahan mo. Tapos ako. Sige na, dito kami. Diretso kami rito. Ako yung kanto na to. Salubungin ko to. Kailangan makita natin kayo, Noy. Pag hindi natin nakita ngayon yun, makikita natin yon, taong grasa na ulit yon. Sige ya. Oo. Ikot-ikot tayo. Ay, ako, Diyos ko. So, yun na mga ka-business, sakit ng ulo ko. Sarap mo yan ako. Yun nga, si Bong nga po kasi ay umalis na naman at yung pangyayari po kasi kaninang umaga mga ka-business ay masaya lang kami, nagbibiruan pa. Tapos nagsisimula na po kaming mag-arrange, mag-ayos ba ng mga gamit sa bahay, yung bang panibagong ayos ng mga kasangkapan ng pwesto ng TV, pwesto ng mga upuan dahil nga po sa salubong ng bagong taon. Tapos tumutulong nga po si Bong, nag-akit siya ng foam sa taas ng yung foam po ba na tinulugan nila Sandra. Tsaka si Jinky naman kasi sa sopa siya nahiga. So si Sandra at saka si Prince yung nandun sa kutsyon, sa
Ngayon, sabi ko iligpit na at yan, magsisimula na nga maggayak, almusal, tapos yung biruan, tawanan si Jinky, naliligo, CR, tapos po Tano? Wala na doon, wala doon. Pupunta ako sa Doña Ana. Yeah. Sino bang nagdaldal sa kanya kanina? Pagdating namin doon, wait lang ya, gigilid lang ako. Oo, sige. Tabi ka muna, anak. Dito tayo. Bago, no? So yun na mga kabisnes, ano po, sabi ko lang po saglit si Intoy. Pagdating ko doon, kanina namin, Oo. wala na si Kebong doon. Ngayon, nag-usap-usap kami, Bornok, Wala na si Kebong. wala na. Si Istong, tsaka si Kebong Noy. Ngayon, banggit naman ni Bay Papaya. Parang inano ata na pera na dapat ganun nga. Sinermonan. Yun na nga ba yung sinasabi ko po eh. Kasi hindi nila saklaw po yun eh. Hindi nila alam kung paano yung tamang approach sa isang katulad ni Bong. Tatago yan. Matagal yan bago makita tiyempo. Matsitsyempohan mo na lang yan. Malikot pa naman mata. At saka magkakaroon na lang tayo ng ano riyan, ng mas kumbaga ika nga mas posibleng mapadali yung paghanap sa kanya kapag na-upload tong video na ayun na nga kung ano nangyari, kasi tutulong yung mga viewers. Pero sa ngayon hanggat hindi ito na-upload ay at saka hindi ko rin alam kung i-upload ko na ito kasi yung mga viewers sobrang okay na lahat eh. Di ba? Ang saya na doon sa huling vlog. Sinagot na siya ni Jinky. Ayun po mga kabisnes naming minamahal, baka yun na nga, ang nangyari po kasi ay ganito. Tumutulong na si Kebong na magligpit-ligpit doon sa sala dahil nga mag-rearrange ng mga kasangkapan para sa bagong taon na iba naman yung pwesto ng mga kagamitan. Kaya kasama niya si Bornok. Di ba Bornok, dalawa kayo nag-akyat ng foam. May sa taas siya. Oo. Ngayon po mga ka-business, merong pagkakataon na biniro niya si Budang. As in purely joke lang naman. Kumbaga nakatalikod si Budang, tapos ginanon niya yung cellphone ni Budang, yung cellphone, yung gang ginano, Sinwipe. para sinwipe, nilipat niya. Tapos ngayon si Budang na paglingon niyang gano'n, nagulat. Uy, ano ba yan, Kebong? Sabing gano'n. Tapos yun lang yung pangyayari. Tapos sabi ni Bong, ay, sorry, akala ko si Jinky. Sabi niyang gano'n. Ngayon, edi ang nagparating sa akin nun, ito si Bornok. So ang ginawa ko nung nalaman ko, kasi nasa taas po ako nun nasa kwarto ako, nagliligpit din ako ng mga labahan do, dahil si Mama Ka-Business naman ay namamalengke kasama si Kuya Buknoy. Ha? Ito si Intoy. Andun? Tsaka mo na. Ano ba eh? Wala man daw kung nagawa daw doon niya. Wala. Opo. Sige lang. So yun po mga ka-business, tuloy ko. Ang si Mama Ka-Business ay wala rin sa bahay dahil namalengke kasama si Kuya Buknoy, ang driver na no. Sino kasama nun? Si Ate Mingay pa Ate yan. Mengay. Si Kami si Sandra. Sandra. Kami kasi umapul na lang kami dun sa Kuya palig. Buknoy. Yun lang. Yan, Sino so, ako eh. so sumbalit sabi, ang tao sa bahay ay si
Jinky, Ate Vera, ako, si Budang, Bornok, Bong, Istong, Amaru, tapos si Papa Din saka si Boss Dave sa kanilang kwarto po. Ngayon, dahil nga sinabi sa akin ni Bornok na gano'n, na nagulat si Budang kay Bong, hindi inakyat ko yung anak ko, nausap ko, na ano nangyari? Sabi ni Budang, wala pa, nagulat lang ako. Ako, bakit? Si Kuya Bong ginanon yung cellphone ko, in-swipe. Tapos nagulat lang ako. Sabi ko, ano sa palagi mo, bakit ginawa ni Bong yun? Ano, na feeling close, sabi ganon. Ibig sabihin ni Budang ay nag-feeling close, kumbaga panatag yung loob ni Bong kay Budang na pwede siyang mag-joke, no? At wala namang masama ron sa pag-joke. At okay lang naman yon kahit kay Budang, kasi psychology yun inanalyze niya rin yung pangyayari. So ngayon po, sabi ni Budang, kasi pa nung, di ba, nung kagabi nagbigay siya sa akin ng siopaw. Bigay ng siopaw yun, tapos Yakult naman kay Boss Dave. Diba? So, nagpasalamat yung mga bata, si Boss David at si Budang sa kay Bong. Sabi nila, Kuya Bong, salamat ha. Tapos masaya, siyempre masaya si Bong. Alam naman natin yung kanyang gawi pagka ganoon. Ngayon po, kaya yun ang pinagbatayan ni Budang na feeling close. Ibig sabihin ay pumanatag na yung loob ni Bong, kaya nagbiro ng ganoon. Nagkataon naman ito si Budang nagulat kasi nakatalikod si Budang Tapos paglingon ng ganoon ni Budang ay si Kuya Bong na hindi niya rin inaasahan na magbibiro sa kanya ng ganoon. So okay na, no? Wala namang nangyaring di maganda Kasi ang sabi lang naman ni Bong, sorry, akala ko si Jinky, bagaman ang totoo ron yun ay alibay niya na lang dahil parang nagulat din siya doon sa reaksyon ni Budang. So tahimik na, okay na. Ngayon itong si Ate Vera, nung nalaman niyo yung nangyari, ay kinausap si Bong, huwag mo gagawin yung gano'n na ganito gano'n. Although na siyempre naman talaga yung ginawa ni Ate Vera ay pagmamalasakit, no, sa kapakanan ni Budang. Dahil nga bunsong babae na anak ko yun, si Budang, at tawag nito, siguro hindi ko alam po kung anong tumatakbo sa isip ni Ate Vera. Basta kayang para sa akin ay nagmalasakit siya, no, sa kapakanan ni Budang. Kanya lang, yun nga po, purely biro lang kasi ni Kuya Bong yun. Dahil nung nakausap ko si Budang at na-conforme ko na nothing is wrong, ika nga walang dapat ipag-alala naman, ay chinik ko yung CCTV. Yan, chinik namin ni Mama ka business. So yun, sinum ko, tinignan ko yung mga mata ni Kuya Bong, tinignan ko yung kilos niya. Wala kaming nakita ni Mama ka business na kakaiba o hindi kaya tipong may pagkabastos, no? Kasi alam na Kuya Bong na si Ate Vera nandyan sa likod ni Budang ay nasa likod niya kitang-kita sa CCTV. At alam din ni Bong na ikaw nandun ka ay sino ba yung bumaba sa hagdan? Nandun ka upuan. Opo, alam ni Bong na nandun ka rin. Tapos nung pagkita niya nga kay Budang, tumingin siya. Tapos nung tumalikod si Budang, nagsi-cellphone, yun, lumapit siya. Tapos ginanon niya. Wala yung tipo na parang tiningnan muna yung anumang parte ng katawan ni Budang at saka kumilos ng gano'n o ginawa yung gano'n, wala po Tapos wala yung ika nga kung halimbawa ay
bago niya gawin yun ay luminga-linga muna sa likod niya, sa paligid niya kung may tao ba o wala, para mapagtanto natin na may ibang motibo. Wala po kasi alam niya andyan si Ate Vera at alam niya nandyan si Bornok So masasabi ko, purely joke lang, nagbiro lang at nagulat lang si Budang. Wala naman sana problema ron Kaya lang yun nga, si Ate Vera, yung kanyang naging pagmamalasakit ay masasabi ko na meron dapat isaalang-alang. Unang-una, si Bong, bagaman ganyan na sana yung estado, yung ganyan na yung sitwasyon, yung kalagayan, yung improvements niya, ay andun pa rin yung katotohanan na sensitibo yan. Ano yung mga sinabi ni Ate Vera de Umano? Parang narinig ko kanina, ano yun na kahit na sino pa Kahit yan, sinong kahit sinong babae. babae, hindi mo dapat ginagawa yan. Ano siya sa akin si Ate Vera pumunta doon Sabi kasi ni Budang sa akin kanina, pag tayo niya, paakyat siya sa hagdan. Sabi niya, saan si Ate Jinky? Sabi niya si Kuya Bong kasi, sabi niya, akala niya si Jinky ako. Tapos yun, umakyat na siya. Yun sabi ko nga doon sa sa kanya na sabihin sa'yo. Sabi ko sa kanya, tapos umakyat na siya. Tapos lumabas na ako, tapos lumapit sa akin si Ate Vera. Tapos binanggit daw yata ni Kuya Bong na, ay akala ko kasi si Dindin yung anak ni Kuya Buknoy. Kasi nga nagulat siya, syempre medyo napahiya siya dahil sa yung reaksyon ni Budang, nagulat Gulat. Gulat na gulat. At saka isa pa kasi, hindi naman nangyayari ang ganyang pagkakataon na nagkakaroon ng interaction Budang at saka si Bong. Kasi nga, di ho ba, may pangyayari siya nakaraan, kaya doble ingat din kami. Hindi sa kung ano pa man. Kumbaga iba pa rin kasi yung, siyempre nag-iisang babae yun Andun yung pag-iingat ng buong pamilya. Ngayon, kaya ganun ang naging reaksyon ni Budang, nagulat siya. Pero wala siyang sinabing kung ano man na masamang salita. Uy, ano ba yan? Sabi niya ganun. Tapos, si Bong okay. Nakita na namin sa CCTV. Dinig namin yung mga conversation nila ron. Na sabi ni Bong, akala si Jinky. Akala ko si Jinky. Nakasmile siya Tapos, wala. Normal lang ang lahat. Okay lang. Yung pala kinausap ni Ate Vera. Ngayon, yung kay Ate Vera, purely malasakit yun. Para sa, di ba nagpayo, di ba no? Kaya lang nakalimutan ni Ate Vera yung kondisyon ng isang Kuya Bong. Yung kanyang pagiging sensitibo sa mga bagay-bagay. At walang pwedeng kumausap kay Bong ng ganoon maliban sa akin at kay ate. Kasi nagdidepende yan sa approach, sa paraan ng iyong pagsasalita, sa tono at facial expression. Ramdam niya kasi yan. Napahiya yun. Kaya bigla-bigla na lang, ayan. Nung magbablog na ako, kinuha ko yung camera, sabi ko, tara, sige, mag-start na tayo. Kasi tamang-tama, naghihiwa-hiwa na rin sila ng mga sangkap doon. Andun na rin si Jinky, kasama na nila. Sabi ko, sige, pakitawag niyo si Bong. Ay, wala po, kuya, wala si Bong. Tapos iba na yung aura nila. Anong wala si Bong? Umalis po. Bakit? Hindi po namin alam. Tapos tinanong ko si Jinky, ano bang napag-usapan niyo ni Bong? Wala man niya, kasi naliligo po ako, paglabas ko wala ni siya. So ganun ang nangyari, mga ka-business naming minamahal. Kaya pinatawag ko kagad yung mga kagwang. At ito yung sa amin, itong mga kagwang nakamotor na ikutan. Kasi po, mga ka-business, huwag naman sana. Kasi pag si Bong ay tumikim ulit yon ng dating mga bisyo niya. Tapos Balik sa una. Tapos ang boxing dito, mga ka-business.
At mas lalo magiging mahirap ito. Wala nga pakialam kay Jinky, oh. Kung wala, umalis lang kagad. Hindi yan, ano. Kasi nga, iniisip niya, batay dun sa pag ano ni Ate Vera, ayun bang parang pagpapayo. Yun ang ano ni Ate Vera eh. Kaya lang kasi hindi niya naisip na, teka muna, ay ipaubaya ko na kaya to kay ate at kay kuya. Wala namang nangyaring masama eh. 'Di ba? At mayroon naman CCTV, kaya nga doon kaagad ako umano muna bago mag isip ng kung ano-ano, bago mag-react, 'di ba? Siguraduhin muna natin. So wala naman eh. So ngayon Ate Vera, wag ka rin magdaramdam, no? Kasi ito'y totoo naman pangyayari. At naintindihan ka naman namin, naintindihan kita na talagang purely pagmamalasakit lang din yun sa'yo. Kasi syempre, kapwa babae mo si Budang eh. Kaya lang, Ate Vera, medyo tawag ba nito, meron ka lang nakalimutan na isang bagay na napakahalaga. Unang-una, walang ibang pakikinggan yan si Bong kundi ako at saka si mama ka business, si ate niya. Yun lang. Kahit ang mga kagwang ang gagawin, ang tanging magagawa lang ng mga kagwang yan ay kung nakita nila at hindi na yan nila aalisin sa kanilang paningin at babanggitin sa akin, pupuntahan ko. Wala silang magawa niyan. Talungin mo yung si Intoy kung may magawa yan sila. Wala silang magawa riyan kay Bong. Tsaka palagi naman sinasabi ni Kuya Bong, sa inyo hindi ako susunod. Pero kay Kuya tsaka kay Ate, doon ako susunod. Diba? Lagi naman sinasabi yun, diba? Yung sinasabi yan, yung Kung si Ate, pwede Si Ate, pa. oh, yan. Diba? Pero sa amin, kahit na anong ano namin dyan, wala yan. So yun, Ate Vera, hindi ako galit sa'yo, Ate Vera, ha. Wag ka naman sana magdaramdam sa akin. At hindi rin kita sinisisi. Ang sa akin lang ay wala, nangyari na ito eh. At hindi ko alam kung meron pang sa susunod. Kung tama ba sabihin ko na mag-ingat na lang sa susunod. Hindi ko alam, mga ka-business, magbabagong taon pa naman. At saka sobrang bigat ng impact nito sa akin dahil sa okay na ang lahat eh, tapos magpapalit ang bagong taon. Gitna pa. At sobrang nakakahiya rin dahil nandyan si Jinky ngayon sa bahay. At lalong lalo na sa mga viewers, sobrang durug ang puso ng mga viewers natin na ito dahil sa okay na ang lahat eh. Excited na nga sila sa kasal. Punta ko na Dunyana ya. O sige, ikutan nyo, huwag kayong papayag kay natin kay sana. Muna Kuya. Oo. Mga business, dito muna ako. Ito yung cellphone. Cellphone niya. Yung tawagan tayo, report agad sa akin. Ano tayo, Dok? Ikot tayo dyan, Dok. Basta magbaka sakali lang tayo, wala namang masama. So yun na mga kabisnes namin minamahal. Pasensya na ako kayo. Kasi noong nagsalita ng gano'n sa Ate Vera sa kanya, unang-una kaagad, ang iniisip nun ay napahiya siya, di ba, no? Napahiya siya. Tapos bukod doon ay yung dating Bong na sino ka? Ba't mo ko sinisirmunan? Ganon yun eh. Si ate at si kuya lang kikinig ako, ganon nun. Pero ikaw hindi ako magkikinig. Na ano yan si Bong, hindi pa yun mga ka-business eh. Kumbaga okay na eh, pero mahirap kumbaga ibig ko sabihin, wag muna tayo magpakatiwala, wag magpakakampante ba. At saka isa pang iniisip nun, nako, nagdadaldal sa akin si Ate Vera, malamang ito makakarating kay ate, kay kuya, baka kumbaga napasama siya eh.
napasama siya. Na wala naman sanang problema, wala namang kung anumang malisyosong kilos at aktuasyon si Kuya Bong, purely biro lang. Kasi nandun nga sa city, may CCTV nga po eh. Pasensya na kayo, nadadala ko ng aking emosyon. Ikaw na lang muna bumaba. Nahihiya tuloy ako nito. Sabihin ng mga tao rito eh, kaka-upload lang ng vlog natin na sinagot na siya ni Chinky. Tapos ngayon itong mga oras na ito, naghahanap tayo kay Bong. Tataka itong mga tambay rito na nanonood pa naman, nanonood ng mga yun eh. Ano natin yung subscriber mga yun. Nandito po tayo ngayon sa gawing ano naman na ito, Sampaguita. Kapag kalimbawang naareglo ko po ito mga ka-business naming minamahal, ay pag-iisipan ko na maraming beses kung i-upload ko pa ba itong video na to. Pasensya na po kayo ha. Kumbaga ito binidyo ko na ngayon kasi just in case na hindi namin makita si Bong, no choice ako kundi paalam sa lahat ng viewers kung ano yung totoong nangyari. No, babae mo nga ito, ano mo muna, taboy mo lang doon. Ngayon po, hindi ko alam kung bakit bigla-bigla ganito ang naging sitwasyon natin. Isang bagay lang ang masasabi ko riyan. Meron itong dahilan at napakasakit nga lang mga ka-business, Wag naman sana. Na gano'n na naman po yung ating magiging sitwasyon. At kanina nga lang, yung mga kapasakin niya si Bong, sabi niya sa akin, yeah, pwede ba kami mamasyal? Sabi, saan? Malapit lang. Babalik kami kaagad, sabi niya sa akin. Saan nga? Sa SM kuya, sabi niya. Sa SM. Sa si Jinky. Dalawa lang kami, sabi niya. Pasal lang, kakain lang. Sabi niya. Sabi ko, paalam ka kay ate mo. Tapos siya namang labas ni ate niya doon sa may nandun kasi kami doon sa may sa garahe sa loob ng garahe natin sa loob ng gate. Siya namang labas ng ate niya. Sabi ni ate niya, ano naman yan? Tapos sabi, eto ako, anak mo, papaalam daw. Sabay tawa si Bong ng malakas na ibang Bong na. Sabi niya, kuya, tapos na ako dyan kay ate. Planchado na yan kuya, nakapagpaalam na ako dyan, planchado na yan. Bago sa'yo, kay ate muna. Na hanggang sa mga sandaling yun ay andun pa rin yung aking hindi ko lubos ba maipaliwanag yung ganong kanyang mga gawi na maayos na eh. Wag naman Bong.
Wag naman anak ko. Sa SM kaya tayo niya. Subukan mo sige, ikutan natin. Tayo daan sa SM. Kung sakali bong na ibig sabihin hindi ka namin talaga nakita ngayon at malalagay ako sa sitwasyon na kailangan ko talagang ipaalam na sa viewers, hindi sa ibig sabihin ay pagtatakpan ka pa sana, may layunin yung pagtakpan, hindi. Kumbaga ibig ko, hanggang ngayon maasa ko na sana nandiyan ka lang at nagdesisyon ka lang na umalis mag-isa at mayroon kang pinuntahan, may binili at nagkakamali lang sana ako ng akala, nagkakamali lang sana ako ng interpretasyon sa mga pangyayari batay na rin sa mga sinabi sa akin ng nila Ate Vera, no? Na bong, sige na bong, kung sakali ito ma-upload talaga, mapanood mo ito, wala kang dapat alalahanin anak ko, ha? Kasi unang-una hindi naman galit si Budang at hindi rin naman kami galit kasi nga ayan na mga business at ito muna saglit lang, tingnan ko kung meron pa tayong ang hirap huminga. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsigla.
ang